Naku, kung masipag ka naman daw talagang bumiyahe dito, hahataw ka ng 90,000 pesos per month. Ilang taon na rin yung nakausap ko dito na magpapatunay na maganda at malaki nga naman daw ang kitaan sa Grab. Isa na dito yung kapatid ko na Grab driver din. And this time, finally nakausap ko na siya tungkol sa trabaho niya / business niya na Grab car. So, driver na siya sa Grab na mga 7 to 8 years na. Bale, kumuha siya ng sasakyan na installment sa Suzuki. Parang 5 years to pay yata yun kung tama yung pagkakatanda ko. Basta installment yon. So, technically, yung kinikita niya sa Grab car, doon din siya kumukuha ng ipinambabayad niya sa unit niya or yung sasakyan niya na installment. Ang monthly payment niya sa sasakyan is 15,000 pesos. Ang kita niya sa Grab, 3 to 4,000 pesos per day. Compute natin. Dito na lang tayo sa pinakamababa, 3,000 per day. So, kunwari, 3,000 times 26 days, 26 na lang kasi nagda-day off din naman siya sa loob ng isang linggo. So, 3,000 times 26 days is 78,000 pesos sa isang buwan. Pero possible na kumikita din siya ng mas mataas pa dyan. Kasi remember, naglalaro siya sa 3 to 4,000 pesos per day. Pwedeng-pwede na. Pero syempre, hindi pa rin yan yung malinis mong kita kasi ibabawas mo pa dyan yung pinanggas mo, pinangkain, tapos magtatabi ka rin ng konting portion sa kita mo sa araw-araw para sa pang-maintenance ng sasakyan mo. Para pag dumating yung araw na kailangan na ng maintenance ng sasakyan mo, hindi ka na mabigatan sa gastos. Ang biyahe niya nung mga panahong nagbabayad pa siya ng sasakyan niya ay nag-uumpisa daw ng 5 a.m. hanggang 12 midnight. Minsan naman daw 12 noon to 12 midnight. Ang pahinga niya lang daw dyan lunch break, CR at snack. Wow! What? Bilang Grab car driver, marami din silang perks. Mga discount sa gas, incentives, cash loans, discount sa maintenance ng sasakyan, insurance, medpadala. Yung medpadala daw is discount sa mga bilihin nilang gamot, specifically sa Generica drugstore. Meron silang parang loyalty program na categorized into member, silver, gold, and platinum. Magdedepende yon sa bilang ng mga nakumpleto mong biyahe sa isang buwan. Tingnan natin tong isang halimbawa ng monthly incentive nila. Pag nakakompleto ka ng 200 rides or biyahe sa isang buwan, nasa silver category ka na. And that means meron kang 150 pesos rebate sa lahat ng completed bookings mo. So, may makukuha ka daw na 150 pesos kada booking. Kapag naka 345 rides ka naman daw, nasa gold category ka na. Meron ka ng 5 pesos rebate kada completed bookings. Multiply nga natin yun. 5 times 345 equals 1,725. So, may dagdag ka na 1,700 sa isang buwan mo? Wow! Yung kinita mo or earnings mo, pupunta lahat yun sa Grab wallet mo. Makikita mo sa system yung kinikita mo sa daily, weekly, or monthly. Merong limit ang sasakyan na pwedeng ipasada sa Grab. 7 years lang dapat ang service ng isang unit or sasakyan mula sa manufactured date nito. After 7 years, change unit ka na. Para naman sa kaalaman tungkol sa pag-apply para maging isang driver sa Grab car. Sa pag-uusisa ko sa kapatid ko, ito yung mga binanggit niya para makapasok sa Grab car. Kumuha ng prangkisa sa LTFRB. At first, PA or Provisional Authority muna daw ang ibibigay ni LTFRB habang pinoproseso ang CPC or Certificate of Public Convenience o yung prangkisa na tinatawag para maipasa mo na kay Grab ang mga requirements nila. At yung CPC ay valid na daw yun for 2 years. Bale, ang mga documents na ipapasa mo kay Grab ay ang ORCR ng sasakyan, PA, ipapakita or dadalhin yung sasakyan mo, BIR at DTI. Yan yung mga kailangan para makapagsimula ka na daw na mag-operate under kay Grab. Kung nagpaplano kayong kumuha ng sasakyan para ipasok sa Grab in an installment form of payment, you might wanna do your research first. Kasi we heard na medyo mahirap daw kumuha ngayon ng CPC sa LTFRB. Dati kasi madali lang daw kumuha ng prangkisa. Ngayon, nagbago na. So, pumunta muna kayo sa LTFRB at magtanong-tanong kung kumusta na ang pagkuha ng CPC ngayon. Sabihin mo na lang yung interest mo na pumasok sa Grab. Ano yung steps para kumuha sa kanila ng CPC whatsoever. Kasi, baka kung kailan nakakuha ka na ng sasakyan, hindi mo alam na hindi pa pala pwedeng kumuha ng CPC ngayon. So, mas mainam talaga na magtanong muna sa LTFRB tungkol sa prangkisa bago maglabas ng sasakyan.